Shoutout sa inyo mga lakay. Ako po si Iki at ako ang pinakamahirap na motovlogger dito sa Pilipinas. Kuya Ngaran! Shoutout nga pala kay Boss Parak at saka sa Parak Clothing sa isang napagandang riding jersey. Yan o. Ganda, di ba? So, ginawa ko ang video na to kasi marami mga nagtatanong sa akin kung paano ko raw ginawa o anong diskarte at kung magkano yung presyo at kung ano-ano yung mga resources ko nung kinonvert ko yung Suzuki SkyDrive ko sa naked handlebar. Disclaimer lang, ang video na to ay hindi para hikayatin kayo na gayahin din o gawin nyo rin sa motor nyo yung build ko. Ito ay para sa mga nagtatanong lang naman. Pero kung gusto nyo panoorin, eh nasa sa inyo yan. Salamat. Okay, so ito yung build ko ng handlebar ko. Kung mapapansin nyo, may kalakalawang yan. Ito, medyo may dumi-dumi na dito. Dito rin, ganyan. Yan kasi hindi pa kompleto yung, kumbaga hindi pa full build yung nagagawa natin. And gagawin muna natin lahat yung mga build na gusto natin para makuha natin yung tamang proportions. And then, pag nakuha na natin yung gusto natin, saka natin babaklasin lahat and then doon tayo mag-finish, doon tayo magpipintura ng lahat. So ito, magiging itim to, itong mga bolts na to, mapapalitan yan. Kasabay na rin ng pagpaparepaint nitong mga fairings ng motor. So dito tayo sa handlebar. Ito kasi pinakamarami nagtatanong tungkol sa build na to. Magkano daw ba yung nagastos, paano yung diskarte, saan ko pinagbibili yung mga parts. So isa-isahin ko. Huwag nyo nang pansinin yan, hindi yan dumi talagang napaglumaan. Ang advantage nito is medyo lumapad yung manubela. Na-extend siya dito ng 1 pulgada. Ganon din dito sa kabila, 1 pulgada. And dahil doon, mas naging komportable ako and mas confident ako na ginaganong-ganon yung manibela ko. Hindi naman naapektuhan yung balance niya kahit bitawan ko siya habang tumatakbo. Kahit medyo mabagal yung takbo, okay naman, hindi naman siya nag-wiggle gaya rin nung original na set ng handlebar. Hindi naman naapektuhan yon. Naniniwala ba kayo na may psychological effect ang cockpit? Ito, sabihin natin cockpit mo yan. Yung cockpit na yan, may psychological effect yan sa'yo bilang rider na gumagamit ng motor. And nung naging naked handlebar siya, tapos yung speedometer ko, minount ko dito, na hindi sumasama sa galaw ng manubela, kahit pa paano nagkaroon ako ng konting illusion na parang medyo may pagka-maxi scooter siya kapag sa smooth na kalsada ako dumadaan. And at the same time, kapag nag-offroad naman ako, since naked nga yung handlebar niya, feel na feel mo talaga yung pag-offroad mo. Isa pang makakapagpatunay niyan si MotoBeast PH. Hinihikayat ko kayo na pumunta sa channel niya or sa page niya sa Facebook. Sinishare niya rin doon yung build niya ng Honda Click niya at Honda Beat. Kinonvert niya rin ng naked handlebar. Pero itong akin is budget edition lang. Yung sa kanya is yayabangin or anak mayabang edition. Oo. yung set niya ng naked handlebar niya sa Honda Beat, galing lahat sa Honda parts na binili niya pa from Malaysia. So makikita niyo talaga kung gaano kapulido yung pagkakalagay ng speedometer, yung lahat ng parts. Honda talaga lahat and talagang sobrang pulido. Yung sa kanya inabot siya ng 10,000 pesos, mahigit pa nga yata. Ito kasi is budget set lang to. Wala naman ako masyadong balak na gastusan pa to ng sobrang dami kasi may plano naman tayong kumuha ng bagong motor. Kaya lang ito, ikikip ko kasi to. So since ikikip ko siya, gusto ko each time na imamaneho ko siya is swak pa rin siya sa personality ko and natutuwa pa rin ako sa experience ko sa kanya. So marami kasing opportunities na nagbukas para dito. Kung dati kailangan pa maglagay ng bar dito pag ganon para lang may mapagsabitan ka ng kung ano ng klase ng mounts. Ito hindi na, pwedeng sa handlebar ka na mag-mount mismo. Dito pwede ka rin maglagay ng cellphone holder, i-attach mo dito, 'di ba? Kumbaga naging versatile yung handlebar ko. Okay, simulan natin dito, handle grip. Ito, generic lang to. Mabibili niyo to sa mga motor shops, sa mga kanto-kanto. Mura lang naman to. So, 150 yata, isang pares. So, maganda yan, may grid patterns yan, na diagonal grid patterns. And malambot siya and masarap sa kamay, hindi siya dumudulas. Kahit na mabasa man siya auto yun, hindi siya dumudulas at hindi siya nakakakalyo sa ganito. Itong part na to, ito mismong manibela. Ito, salamat Shopee. Oo. 299 pesos lang to, sa maniwala kahit sa hindi. Nung una medyo skeptic ako na baka hindi siya matibay and all that. Pero ganito na yung handlebar ko nung nasemplang ako ng matindi. And hindi naman siya, matinding semplang ko na yun, and hindi naman siya nag-deform. So masasabi kong durable din naman siya kahit na medyo mura. Search nyo lang sa Shopee, ayan, nakalimutan ko na yung pangalan ng seller. Basta search nyo na lang. Type nyo lang handlebar, isa to sa mga lilitaw doon. Itong part na to, itong assembly na to, kasama tong brake lever, kasama itong part na to. Galing to sa stock na handlebar ng SkyDrive. Nakatago tong part na to sa fairings eh. Ayan. Tapos,
Ito rin, itong brake master, ito, itong clamp na to, ito, lahat to, itong assembly na to, galing to sa stock na part ng Suzuki SkyDrive. So, pagdating sa part na yan, nakatipid ako. Okay? Itong mga switch boxes na to, left and right, itong mga switch boxes na to, pang NMAX, pang NMAX to. Ang brand nito is Domino. Maganda siya. Maganda yung quality, hindi siya yung parang cheap na plastic lang. Sa Shopee ko rin to nakuha. Maganda, hindi siya cheap. Ito, solid yung switch niya. Meron na siyang kill switch. Okay? Meron siyang hazard switch. Siyempre, meron siyang start engine switch. Ayan. Kung makikita nyo. Solid siya. Hindi siya yung parang lumulutong katagalan tapos magkakaroon ng crack or kukupas. Hindi siya ganun. Nababad na rin naman to sa init-lamig. And so far, okay pa naman. Dito naman sa kabila, meron siyang passing light switch dito. Built-in na yan. Meron siyang slide switch dito. So technically, pag nakaganyan siya, naka-off lahat ng ilaw. Dito sa the way na winirings namin to, pag nakaganyan siya, naka-off lahat ng ilaw. Pag inangat mo siya na isang beses, iilaw yung mga park lights ko. And then pag inon ko pa siya, switch ko pa siya pataas, iilaw naman yung headlight ko. Tapos ito yung high beam and low beam ng headlights. Tapos dito turn signals. Tapos dito busina. So it's pretty much standard. Again, pang NMAX to. Itong switch boxes na to. Okay? Siya nga pala, ang kagandahan sa switch na to, medyo makakatipid ka sa wirings kasi ito nakalinya na to sa loob. High rated switch. Kaya niyang yung mga components nito sa loob is kaya niya mag-handle ng mga matataas na amperahe. So hindi siya yung basta nagkakaroon ng pulbos-pulbos na puti due to sparks and all that kasi kaya niyang i-handle yung kuryenteng tumatawid. So hindi mo na kailangan ng extra pang minsan kasi pag gusto nila mag-hazard, doon pa nila iwa-wiring sa loob di ba? Huhubaran mo yung motor, baka mag-wirings ito. Kumbaga nakalinya na to sa loob Almost plug and play na siya. So, magkano na yun? 150, 299. Tapos ito, 499 ko to nakuha 499. Nagulat nga rin ako kasi Domino, mura yung bigay ng seller. Akala ko rin nung una pipitsugin lang. Pero solid talaga, promise. Hindi siya yung plastic na lang. Makapal siya. Makapal. Kahit itong mismong part na to, itong piece na to, makapal siya. Hindi siya yung pag nabitawan mo, nagka-crack or lumulutong siya pag naaarawan. Hindi naman. So ito, isa to sa mga gusto kong i-highlight sa topic na to. Kasi ito, meron kasing nabibiling ganito na diretso siya. Sandali, pakita ko sa inyo sa side Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo naka-forward siya. Ayan Hindi siya nakaganito. Hindi siya, kasi yung linya ng pag ganun, di ba? Pagdating dito, gumanon siya. Hindi siya nakadiretsyong ganon. Ang reason yan kasi, kapag nakaganito siya, diretso siya, marami kasing mabibili nito sa Shopee na diretso siya. Diretso, hindi siya naka-offset pa ganon or naka-incline pa ganon. Diretso siya, parang sinusundan niya yung path nung manibela, galing baba. Pag kasi nakaganon siya, itong handlebar mo, nandito. Masyado siyang malapit sa rider. Baluktot na baluktot yung siko mo. Ito naman, inalok to sa akin nung mekaniko, kaibigan kong mekaniko, nakasama kong gumawa nitong build. Itong parte na to, pabaliktad talaga to So, di ba, yung mga madalas na nabibili sa Shopee, pa ganyan. Ito, nakaganon pa ganyan. Tapos may mga nabibili din na pa ganon. Ito, pa ganon talaga to. Pa ganito talaga to. Pa ganito. Pero kasi mas lumapit pa siya, masyado siyang malapit. Okay na sana na mataas siya kasi ang plano ko, bibili ako ng mababa lang yung putol. Tapos bibili na lang ako ng riser ba yung tawag doon para tumaas. Ito, mataas na siya kaagad. So nagustuhan ko siya. Plus, pag ganun siya, yun lang ang problema, pag ganun siya. So ang ginawa namin diskarte, binaliktad namin yon. So imbis na pag ganun siya, nung binaliktad namin, tumayo siya. Sumakto ngayon yung placement nitong manibela. Nasundan niya yung gusto kong layo nung handlebar sa rider. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron tong butas. Meron din tong butas dito. Ito, provision talaga to na lalagyan ng speedometer. Tapos ito, provision to, tong butas na to, para sa mga kable na to. Yung mga brake cable, yung mga iba pang mga kable, yung wirings natin papunta sa mga switches. Ayan, dito dapat yan. Kaya lang dahil binaliktad namin siya, napunta siya dito sa baba, ang ginawa namin, nagbutas kami ng panibago sa area na to at dito namin nilusot yung mga wires, yung mga cables. Okay? So ito, binenta to sa akin ng tropa ko, 1,200 pesos yata. Oo. And then, ang ginawa namin, nung binaliktad namin siya, syempre yung butas, na para doon sa lock niya sa loob, doon sa may pinakaliig niya,
ang ginawa namin, syempre yung butas napunta sa likod. Ginawa namin, nagbutas kami ng panibago dito para mailak namin siya dun sa original na assembly ng dating manibela. And ayun, sumusunod na yung gulong, sumasabay na siya. So yun lang, kayo nang bahalang mag-math, no? Hindi ko na siguro ito total. Just do the math. Ito, 150, 299, 499, 1,200. Yun lang yung mga nagastos ko. Dito lang sa manibelang part, ha. Hindi kasama tong speedometer, hindi kasama tong custom visor. Sa iba ko na lang yan itatakil kasi itong video na to is para lang naman dito sa build na to. Magiging pulido to tignan, lalo na kapag kinulayan ko na to ng black. Ito black, tapos mga bolts na black. Lilinis yung build na yan. Lalagyan ko yan ng knuckle guards dito. Gagawan natin ng side mirror na mas bagay pa. Ngayon, kumusta ba to pagdating sa pagpaparehistro nitong motor? Maraming mga ganyang concerns. Kumusta ba siya pagdating sa rehistro? Well, July na ngayon and August ang paso ng rehistro nitong motor na to at ipaparehistro ko siya. And babalitaan ko kayo kung may naging problema ba sa rehistro at kung successful ko siyang narehistro, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-encounter ko along the process at kung ano yung naging kung ano yung naging proseso. So yun lang muna sa ngayon. Ako po si Iki, dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.